Hello, what's up? Medyo magulo yung garahe namin. Daming motor. Ito pala yung motor na isa na ito yung dati kong motor na sinasabi ko. Ninja 650 siya. As of now, binibenta na to dahil di na magagamit. Wala naman kami paggagamitan ng tatlong motor. So ito yung akin. Tapos ito yung isa naming motor. Ito yung Triumph Bonneville T120 na block, 1250cc. Alright, biglang naputol lang GoPro. Sabi na nga po mag-overheat agad dito eh. Init kasi ng panahon. So tinabi ko muna. Pinalitan ko na lang ng isang, dalawa kasi yung battery ko eh. So kinabit ko muna yung isa habang nagpapalamig yung isa. Huwag ko na yatang i-4K. Parang masyadong mainit kapag pino-4K ko yung GoPro. Pero anyways, try natin nun ngayon ulit. Siguro gawin ko, patay-patayin ko na lang kapag traffic, no? Para hindi nag-overheat. Try natin. Pero kapag halimbawa ganyan yung takbo mo, tapos bilad yung araw, doon nag-overheat. Siguro magandang gawin, iwasan natin yung matraffic na lugar para hindi tayo bumabagal. Pero kasi ang hirap iwasan ng mga matraffic na lugar eh. Kahit saan sa amin traffic talaga. Dito tayo sa may palengke. Dito marami nagbebenta ng mga prutas. Tsaka mga ganyan, no? Mga mais. Bags, tingga, laruan ng bata. Parang malatsanggi-tsanggi siya. So, tinry ko yung sinasabi ko kanina na patayin ko yung GoPro kapag di umaandar o pag traffic. So, mukhang gumagana naman dahil syempre, ikakat ko din naman yung kapag inedit ko. So, parang baliwala rin kung i-record ko pa yung mga parang dead scene ba. Sa mga taga-Angeles, try nyo kumain dito. Central Grill Otis. Sobrang sarap yan. Matagal na yan dyan, so marami nang may alam sigurado dyan. Pero sa mga hindi pa nakaka-try, i-try nyo. Delikado to, baka bigla akong matuhog. Pag di mo nakita no, butas yung ulo mo. Himala, walang traffic sa MacArthur sa amin. Pero mamaya kapag uwian na ng lahat, ay grabe. Talagang lahat ng kotse nakalabas dito sa highway dahil rush hour. Dito ako natutong mag-drive ng motor. Driver's Ed Driving School sa taas dyan. TMX ang pinakaunang motor na na-try ko. Doon ako natutong mag-manual sa TMX silang motor. Tapos nung medyo nasanay na ako, diretso na ako nag 650 yung pinakita ko motor kanina. Na for sale nga pala, so meron ng mga buyer na gustong tignan yung motor. So sana mabenta, no? Dahil di na namin magagamit sa amin yun eh.
Ang ganda ng tunog ng motor ko dito dahil kulob yung area nila o yung daan nila, nagbabounce yung bass ng motor. Umiiko. Pero pangit pala masyado bumaba dun dahil residential area pa rin naman yun eh. Baka may magalit, di na ako makadaan ulit dun. Itong helmet pala na nabili ko, kung napanood ko last kong video is, diba, yung LS2 carbon fiber. May kasama siya na tinted visor. Siyempre pang umaga yon. Tinry ko kung anong itsura kapag halimbawa in-install ko siya ng umaga. At tinry ko din siya ng gabi. So kapag umaga, siyempre parang convenient siya dahil yung araw nababawasan yung brightness o sinag ng araw sa mata mo, so di ka mahirapan. Pero kapag gabi wala kang makita, binalik ko na lang yung transparent visor ng motor, ay yung helmet. Kasi meron naman yung helmet ko yung parang yung dual visor ba yun, yung pag pinindot mo magkakaroon siya ng parang maliit na visor na sakto lang sa mata. Dito na tayo sa maraming mga Americanos or foreigners. Kasi maraming bar dito eh. Red Street na pala yung tawag dito, hindi na walking street. Ang alam kong tawag doon, matagal na walking street eh. Pero yung naka-display doon sa taas, kinuha na lang Red Street. Tingnan na lang natin sa harap. Tingnan natin dito sa harap. Sa harap, ayun, Red Street na talaga yung tawag. Bakit ginawang Red Street yun? Eh, kilala na dito yung term na walking street. Pag sinabi mong walking street, doon agad eh. Pero ginawang Red Street. Ang walking street na yon or Red Street na siya ngayon, doon yung mga foreigner sa amin na mga halo-halo, Korean, Chinese, Amerikano, meron din. Tapos doon yung mga bar-bar nila, no? Parang kumbaga good time, good time. So dito ako ngayon, galing ako dito sa may 7-Eleven at yung sobrang init ng araw. Uminom muna ako ng tubig saglit dahil medyo mainit na. Nakaka-dehydrate kapag sobrang tagal sa bilad. And sa sobrang init ng araw, yung 3M adhesive nung chin mount sa helmet ko biglang natunaw. So nung sakto nung naisip kong pumarada muna sa 7-Eleven, naramdaman ko parang nahuhulog na siya. So wala akong choice, bumili akong pandikit. Konti lang naman, dinikit ko muna yung chin mount dahil hindi mo makapag-video pag di ko dinikit ngayon. So tumabi ulit ako. Check ko kung tama yung angle ng GoPro bago ako umalis. Ito pala yung Ducati Clark ko. And grabe ka mamahal yung mga Ducati bikes. Pati maintenance nila mahal din. Ang ganda naman ng kotse Genesis. May ganyan pala na kotse Genesis. Bomba ulit. Nagpabomba na naman. Diba umikot lang ako sa Angeles City. Dito ako galing kanina eh. Kakamiss naman pumasok.
Well, graduating na ako, di na ako masyadong pumapasok sa school eh. Pero dati ganyan ako, tumatawid-tawid yan. Pero makakamiss din pala kapag matagal mo nang di na nagagawa. Alright, malapit na ako sa amin guys. Thank you for watching. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo guys. At syempre, paki-like yung video. Abangan nyo na lang yung susunod nating video. Maraming salamat at paalam mga kaibigan.